Okay, alright, yan. Welcome back po sa Rapido TV at kumusta po mga kababayan at muli po tayong magbigay ng ating komento at reaction dito nga sa mga pahayag ni Epifanio Labrador na napakagaling po talaga ang tao na ito. Gumawa po ng kwento at talagang sa mga sinasabi po niya dito mga kababayan, kayo na rin po ang magbigay ng inyong komento kung mayroon ba talagang katotohanan. Panoorin muna natin itong video ni Epifanio Labrador na kung saan nga dito ay talagang iwan ko po sa mga tao na sumusuporta pa dito, bakit patuloy pa rin po kayong naniniwala sa mga kwento po ng tao na ito na gawang-gawa lamang na kwento mga kababayan, at talagang napakasinungaling po ang tao na ito. Kaya sama-sama po natin munang panoorin itong ang mga pahayag ni Epifanio Labrador mga kababayan, para nga ay kayo na rin po ang humusga sa mga pinagsasabi sa taong ito. So, Pilipinas Duterte pa rin. Sa kanta lang yun, mga minamahal ko mga kababayan. Madali naman gumawa ng kanta eh. At madaling gumawa at maglapat ng lyrics. Pero ang katotohanan, ang totoo ba? Ang tanong ito, ano ba ang totoo? Pilipinas Duterte ba rin ba? O ano? Pero kung ako tatanungin niyo, mga minamahal ko mga kababayan, isa lang pong masasabi ko, malabo na po yun. Dahil unang-una po mga minamahal ko mga kababayan, tayong lahat, ikaw, ako, karamihan sa mga Pilipino po ngayon, mga minamahal ko mga kababayan, kung hindi po ako nagkakamali, bukas na ang isipan sa katotohanan sapagkat namulat tayo sa mga katotohanan inilahad po ng ating mga mambabatas dyan sa kamera. So, ganoon pa man mga minamahal ko mga kababayan. So yan po mga kababayan, sabi nga niya, lahat po ng mga mamamayang Pilipino ay gising na po at namulat na po sa katotohanan. Dahil nga sa ginawa po nitong mga buaya dyan po sa Kongreso mga kababayan. Totoo po, talagang nagising na po ang mga mamamayan na talagang niluloko na po tayo ngayon dito pong mga nandyan po na nakaupo sa ating gobyerno, di ba? Halos karamihan dyan mga kabayan, lalo-lalo na nga dyan po sa Kongreso, alam po naman natin, doon pa lang po sa mga pumirma noong impeachment po ni VP Sara, na alam po natin kung ano po ang kanila pong mga paliwanag na dahil nga doon sa budget, kaya sila ay pumirma dahil baka ay hindi nga sila mabigyan ng budget, napakalaking halaga po yun mga kabayan, yun po ang pangako sa kanila. So nasaan po ang mga katotohanan na pinagsasabi nito pong mga nasa kamara na talagang uto-uto lamang at pinaikot lamang po ni Tambaloslos mga kabayan. Ito po ang sinasabi po niya So totoo po na talagang nagising na po ang mga mamamayang Pilipino. At alam na po kung ano pong pinagagawa nila dyan sa kamara. Hindi man po lahat, pero andyan po talaga yung mga tao na nagpapahirap sa ating pong bansa, mga kabayan. Katulad po nitong si Epifanio Labrador na napakagaling po gumawa po ng kwento. Sabi nga niya ay wala na po itong mga Duterte ngayon. Mahina na po talaga dahil nga umano ay sa ginawa po ng mga congressman at namulat na ang mga mamamayang Pilipino. Pero titingnan po natin mga kabayan, may video po tayo dito na isa na talagang itong pinagsasabi ni Epifanio Labrador ay gawa-gawa lamang. Lang yun eh. Pero kung ako po ang tatanungin ninyo, kanta lang ho yun. At malayo po sa katotohanan yung nakalapat na lyrics doon, yung sinasabing Pilipinas Duterte pa rin. No, hindi po totoo yun. Dahil kung totoo na ang Pilipinas ay Duterte pa rin, di sana hindi bumaksak yung ratings ni Duterte. Kakatawa talaga itong si Epifanio Labrador mga kababayan. Bumaba umano ang ratings ni VP Sara.
talagang bumaba ang ratings ng BP Sara sa inyong mga survey dahil kayo ang nagmanapulit ng mga survey. Pero sa talagang totoong survey, makikita naman po natin mga kabayan na talagang umangat nga yung pong ratings po na BP Sara. Ang bumaba po ito nga si Bangag Marcos, no. So dito ay talagang wala po, no, sa kanyang mga pinagsasabi, wala pong katotohanan. Talagang manlilin lang po ang tao na ito si Epifanio Labrador. Tingnan mo lang, dito nga ay hindi nga ni halos maipakita ang kanya pong mukha. Talagang palagi po siyang nagpipismas po mga kababayan dahil sa alam po naman natin na mayroon palang mga kaso din itong tao na ito, ano. So yun siguro, at sa ngayon nga ito ay nagtatago, no. Hindi nga mahagilap ito dahil marami na pong kaso ito, no, na haharapin na isinasampa nga ng INC mga kababayan. So ito bang tao na ito ay dapat bang paniwalaan sa kanyang mga pinagsasabi? So ayan, at panoorin pa natin ang video. Sa totoo lang po, mga minamahal ko mga kababayan, baksak na po ang mga Duterte ngayon. Kahit saang lugar, kahit saang panig ng ating bansa, dahil nga po sa natuklasan na yung kanilang mga baho, yung mga Duterte na to ay katunog na lamang po ng tae. So ayan, mga Duterte katunog na lang ng tae. Nakakatawa talaga ang tao na ito. Pero ito, panoorin po natin nung pumunta si BP Sara sa isang lugar dyan po sa Cebu. Wala pong dala na ayuda. Hindi katulad nila ni Romualdez na talagang pag pumunta po kung saan banda sa ating pong bansa ay ayuda po, no, ang kanilang dadalhin para tumating po ang ating mga kababayan. Siyempre, marami din tayong kababayan na mga naghihirap din po, no, na gusto rin makakuha ng mga ayuda na pira naman natin talaga yan. At sa kanilang mga pinagsasabi, galing po sa bulsa nila. Naku po, talagang halos lahat dyan, no, na mga kasamahan po ni Tambaluslos ay wala na po tayong maasahan dyan mga kababayan. Kaya ito po, no, tingnan natin itong video nung pumunta nga si BP Sara, no, sa isang lugar dyan po sa Cebu. Yan. Yan ba ang pae na? Grabe.
So yan po no mga kababayan. Nasaan po ang sinabi po ni Epipanyo Labrador na wala na po mga tao na nagmamahal dito po sa mga Duterte. Tingnan po natin dyan sa video. No? Yan, hindi po nagsisinungaling yan. Kitang-kita po naman natin na talagang dinumog po si BP Sara noong ating mga kababayan. Sa lugar na yan, mga kababayan, di ba? Kahit nga sa ibang bansa, di ba? Kitang-kita po naman natin sa social media. Kahit saang sulok po sa bansa. Pagka mayroon pong mga OFW, talagang marami pa po ang nagmamahal dito po sa mga Duterte. Lalong-lalo na po kay Tatay Digong, di ba, mga kababayan? Kung nasaan po yung sinabi po ni Epipanyo Labrador na tae na lang po itong mga Duterte. Di ba? So talaga magaling po manlinlang itong tao na ito, si Epipanyo Labrador. Dito pa lang talagang makikita na natin na gaano po ka-welcome si BP Sara sa mga tao. Wala pong dalang ayuda yan, di ba? Partida pa yan, mga kababayan. Pagka sila po ang pumunta dyan, si Tambaluslos, halos hindi na nga po titingnan pa ng mga tao. Lalong-lalo na po pagka pumunta po sila na walang dalang na mga ayuda-ayuda na yan, mga kababayan, di ba? Kahit nga si Bongbong Marcos ang pumunta dyan sa mga lugar na yan, hindi nga papansinin ng mga tao. Parang hindi kilala. Ganun po, mga kababayan. So, sino ba talaga ang nagsasabi ng totoo? Itong si Epipanyo Labrador o itong video nating napanood, mga kababayan? So, kayo na ang magbigay ninyong komento kung talaga bang itong mga Duterte ay hindi na mahal ng ating mga mamamayan. Kaya nga pinagsikapan po yan ng Kamara na ma-impeach dahil nga sa takot po sila na pagka ito ngang si BP Sara sa darating po nahalalan ng presidente sa 2028 talagang mananalo po ito, mga kababayan. Makikita naman po natin sa mga video po na ating mapanood sa mga social media, sa mga balita, di ba? Lahat po ng mga lugar na pupuntahan po nila. Talagang dudumugin po yan ng mga kababayan po natin. Basta lamang po ay makita nila personal itong si BP Sara at mayakap man lang nila. So ganun po kamahal ng ating mga kababayan. Ito nga si BP Sara. Kung gaano nila kamahal si Tatay Digong, ganun rin po nila kamahal ito nga anak ni Tatay Digong. Dahil makikita po naman natin na itong si BP Sara ay ginagawa po ang lahat para po sa ating mga kababayan. Diba? Pagka mayroon pong mga mangyayari po na mga bagyo, mga sino pong nangunguna? Di ba? Office of the Vice President po ang paparating. Yung presidente natin minsan wala, nandoon pa sa bamansa. At minsan nga hindi pa alam kung ano ang gagawin. Mga kababayan. So, talagang itong si Epipanyo Labrador ay magaling lamang po gumawa ng kwento. Wala naman po siyang maipapakita na katotohanan na talagang wala na po. Hindi na po mahal ng mga mamayang Pilipino, itong mga Duterte. Pero ito po, sa video na ito, makikita po natin, mga kabayan. So ayan lang po, Kayo na po ang magbigay ng inyong komento patungkol nga dito sa mga pinagsasabi ni Epipanyo Labrador. Tayo po, mga kabayan, ay pinapakita po natin sa inyo ang nangyayari po nung pumunta nga si BP Sara dyan po sa isang lugar sa Cebu City. Kaya dito po ay talagang mapanood po natin na tinumog po ng ating mga kababayan, mayakap man lang nila si BP Sara makapag-selfie. Di ba? So kung hindi po nila mahal ang mga Duterte, hindi po nila gagawin yan, mga kababayan, na dumating dyan at yayakapin itong BP Sara, magpa-selfie. Di ba?
pagka talagang mahal ka ng mga tao, ganun talaga ang mangyayari. Yayakapin ka kahit na wala ka mang binigay dyan. Dahil ang pagbisita ni VP Sara dyan ay parang pumunta lang siya dyan. Dahil mayroon pong gaganapin po na rally. Kaya pagdating po niya, yan po no, ang sumalubong sa kanya. Ang pagmamahal po ng ating mga kababayan. So, utata na naman itong si Epipanyo Labrador sa kanyang mga kasinungalingan, mga kabayan. So, ayan, pakikomenta lang po ano yung mga komento at opinion po no dito po sa atin pong mga pinakita po sa inyo ng mga video. Ito nga pinagsasabi ni Epipanyo Labrador. So, ayan, ano. At nasa inyo po, no. Lahat po tayo ay pray naman po, no, na magbigay po ng ating opinion, mga public opinion o komento, mga kababayan. So, ayan, at hanggang dito lang po muna tayo. At maraming salamat, no, sa patuloy po na pagsuporta sa ating mga kababayan dyan, Luzon, Visayas at Mindanao, at sa ating mga ka-OFW. Palagi lamang pong mag-iingat saan po tayo naroroon. At see you po sa next video ko, at God bless all of us. Paki-like and share naman po, mga kababayan, ang video na ito.